Baka hindi ka pinapatigil ng universe. Baka pinagpapahinga ka lang. Magandang gabi sa inyo, mga kapuyat. O baka dapat kong sabihin, magandang madaling araw. Welcome sa Mr. P's Love Stories. Ako si Zia, ang inyong Midnight Companion. At narito kayo sa Manila Midnight Universe. 2:00 na ng madaling araw. Dito sa kanto ng P. Campa at Espanya, ang mundo ay hindi tumitigil. Habang ang ibang bahagi ng Maynila ay nananaginip na, dito sa Sampaloc, doon pa lang nagsisimula ang totoong kwento. Isang lugar na naging saksi sa libu-libong pangarap na muntik ng sumuko. Sa likod ng mga bintanang hindi sumasara at sa ilalim ng mga pundidong bumbilya, may mga kwentong hindi nababalita. Dito sa channel na ito, binibigyan natin ng boses ang mga puyat na puso. Ang mga Archie students na nilalamon na ng deadlines. Ang mga nursing students na nakikipaglaban sa antok. At ang bawat isa sa inyong naniniwala na sa gitna ng dilim, may pag-ibig na naghihintay. Simulan natin ang ating paglalakbay. Mag-relax. Kumuha ng mainit na kape at damhin ang bawat patak ng ulan. Nandito kami para samahan kayo hanggang sa magumaga. Alas 2 na ng madaling araw. Sa loob ng room 3B, ang tanging maririnig ay ang tuyong tunog ng paglipat ng pahina ng isang makapal na medical textbook. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong kape, rubbing alcohol, at ang malamig na simoy ng hangin pumapasok mula sa isang maliit na bintana. Si Leah ay nasa kanyang ika-4 na taon sa nursing. Ang kanyang mga kamay ay puno ng marka ng ballpen at ang kanyang isip ay parang isang computer na malapit nang mag-crash sa dami ng kailangang i-memorize. Ang bawat tunog ng pagguhit ng kanyang highlighter sa papel ay tila isang maliit na sigaw para sa tulong. Ang kulay neon na dilaw ay nagliling niya sa mga terminong tila hindi na kayang iproseso ng kanyang pagod na diwa. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat. Isang uri ng halumigmig na dala ng ulan sa labas, na pilit sumusuot sa mga siwang ng bintana. Ang tunog ng electric fan ay hindi na sapat para itago ang ingay ng kanyang sariling pag-aalinlangan. Kaya pa ba, Leah? Anatomy, pharmacology, yung duty sa hospital mamayang 6:00. Lord, kahit 3 oras lang natulog, isang kabanata na lang, promise, matutulog na ako. Inabot ko yung mug sa tabi ng reviewer ko. Isang lagok. Pero imbes na gisingin ako, lalo akong nanghina. Ang pait. At higit sa lahat, yelo na sa lamig. Kasing lamig na ng stethoscope tong kape ko.
Nakalimutan ko na yatang uminom sa sobrang focus sa pharmacology. 1 oras na pala itong nakatenggah rito. Paano ko makakasurvive hanggang umaga kung pati tong kape ko sumugo na? Napatingin ako sa bintana. Malabo ang salamin dahil sa singaw ng ulan at init ng kwarto. Ang sarap sanang lumabas. Pero alam ko ang pakiramdam ng kalsada sa ganitong oras. Iba ang Espanya kapag madaling araw. Iba ang P-Campa kapag tulog na ang mga kainan at tanging ang mga streetlights na lang ang gising. Naalala ko yung lakad ko pa uwi kanina. Kaninang hapon, paglabas ko ng hospital, ang lagyat ng pakiramdam. Galing ako sa isang walang tigil na 8-hour shift. Ang puti kong uniform, na dati ay kasing kinang ng pangarap ko, ay may mga bakas na ng paawis at amoy ng antiseptic. Naglakad ako sa gilid ng Espanya habang bumubuhos ang ulan. Ang sapatos ko, basang-basa. Ramdam ko yung bawat pasok ng tubig sa loob ng medyas ko. Yung dampness na dumidikit sa balat, nakakanggilo, nakakairita. Sa paligid ko, ang ingay ng Maynila ay parang isang halimaw. Ang busina ng mga jeep, ang sigaw ng mga konduktor, ang amoy ng usok na hinaluan ng basang semento. Sa gitna ng siksikan sa overpass, naramdaman ko yung matinding isolation. Libo-libo kaming naglalakad, siko-siko, payong-payong, pero pakiramdam ko mag-isa lang ako. Lahat kami ay nagmamadaling makauwi. Lahat kami ay may kanya-kanyang bit-bit na pagod. Pero pagdating ko sa pinto ng boarding house, nawawala ang ingay. Napapalitan ito ng nakakasakal na katahimikan ng hagdanan. Ang bawat step na inaapakan ko ay tila paalala na palayo na ako sa mundo at pabalik na sa rehas ng aking responsibilidad. Ngayon, nakaupo ako dito sa 3B. Tinitingnan ng parehong dingding. Ang dumi ng puting pintura, parang yung pagod ko. Unti-unting nangging itim sa bawat gabing puyat. Gutom na ako, pero wala akong ginang kumain. Kaninang lunch sa ospital, isang malamig na shapo lang ang naitawid ko. Kinain ko yun sa gilid ng nurse station habang nagbabasa ng chart ng pasyente. Bola-bola, pero wala na ring lasa. Parang yung inaaral ko ngayon, kahit anong kagat ko sa impormasyon, parang karton na lang sa utak ko. Bakit ko ba ginagawa to? Naalala ko yung lolo sa Ward 4 kanina. Anak, salamat sa pag-alaga. Sabi niya habang tinitingnan ng badge ko. Doon ko naramdaman yung katiting na liwanag. Pero pag uwi ko dito sa kwarto, ang liwanag na yun ay nilalamon ng anino ng ghost of expectations. Tinitingnan ko yung puti kong uniform na nakasabit sa pinto. Minsan, pakiramdam ko hindi ako ang nagsusuot nito. Nagsuot ako nito para sa kanila. Bawat pahina na binabasa ko, utang ko sa bawat patak ng pawis ni mama at papa sa probinsya. Ang bigat pala ng pangarap kapag hindi lang sa'yo nakasalalay ang tagumpay. Isang maliit na pagkakamali sa dosage, isang nakalimutang definition, iyon ang multong humahabol sa akin gabi-gabi. Naalala ko yung huling tawag ni Papa. Lia, kumusta? May pambayad ka pa ba sa dorm? Sabihan mo kami. Alam kong totoo. Alam kong hirap din sila. Alam kong ang bawat sentabo na pinapadala nila ay galing sa lupang binubungkal nila sa ilalim ng tirik na araw. Kaya paano ako susuko? Paano ko sasabihin, Pa, ayaw ko na. Hindi pwede. Pero Lord, ang lamig na ng kape ko. Ang lamig na rin ang pakiramdam ko sa kwartong to. Minsan,
Gusto ko na lang maging katulad ng ulan sa labas. Bumabagsak lang, walang kailangang patunayan, walang kailangang i-memorize. Yung helplessness kapag mag-isa ka lang sa puyat, yun yung pinakamasakit. Walang magsasabi sa'yo na, tulog na Lia, bukas naman. Walang mag-aabot ng mainit na kape para palitan tong yelong to. Ang tanging kasama ko ay ang tuyong tunog ng paglipat ng pahinga. Isang highlighter stroke pa. Para sa kanila. Para sa board exam. Para sa bukas na hindi ko pa sigurado kung darating. Nakatitig ako sa asul na tinta sa kamay ko. Mga marka ng ballpen na tila mga tattoo ng isang sundalong talo sa giyera. Pharmacology. Gamot para sa puso, gamot para sa presyon. Pero nasaan ang gamot para sa pagod? Nasaan ang gamot para sa lungkot na hatid ng 2:00 ng madaling araw sa Sampaloc? Ang layo ko sa kanila. Ang layo ko sa probinsya. Ang layo ko sa sarili ko. Sana, kahit sandali lang, tumigil ang oras. Sana hindi muna mag-6 ng umaga. Kasi kapag sumikat ng araw, kailangan ko na namang magsuot ng mascara ng isang nursing student na okay lang. Kailangan ko na namang lumabas sa mainay na Espanya at makisabay sa agos ng mga taong hindi alam na sa loob ng room 3B may isang pusong malapit ng bumigay. Isang kabanata na lang. Promise. Matutulog na ako. Pero ang pait talaga ng kape ko. Kasing pait ng realidad na ito. Pero ang tadhana sa Sampaloc ay madalas mapaglaro. Isang iglap, ang mahinang liwanag ng kanyang desk lamp ay naglaho. Sumunod ang electric fan. Ang katahimikan ay naging nakakasakal. Blackout. Sa loob ng room 3B, ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang sumasakop sa bawat sulok. Nawala ang pamilyar na tunog ng highlighter sa papel at ang puting ningning ng desk lamp na nagsilbing munting araw ni Lia sa gitna ng gabi. Ang tanging natirang tunog ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso at ang walang tigil na hagupit ng uhlan sa labas na tila nanunukso sa kanyang kasawian. Napatitig ako sa kawalan. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa biglaang pagkawala ng tanging bagay na nagpapanatili sa akin na gising. Kinapa ko ang shelf sa gilid ng kama ko. Doon, sa ilalim ng mga lumang notebook, ay ang aking lumang radyo. Isang relic mula sa probinsya na bigay pa ni Papa nung bago pa lang ako rito sa Maynila. Naalala ko nung freshman pa lang ako. 3 taon na. Wala pa akong matinong phone noon, kaya ang radyong ito ang naging tanging boses na naririnig ko sa gabi. Noon, nakikinig ako sa mga malalaking station. Yung mga FM stations na puro biruan at kanta ang maririnig mo. Pero kahit maingay sila, pakiramdam ko noon ay estranggero pa rin ako. Hanggang sa isang gabi, habang nilalaro ko ang radio feature sa bago kong phone, 1 taon talang ang nakakalipas, nahanap ko ang programang ito. Naalala ko pa nung una kong narinig yung DJ na ito sa bawat salitang binibitawan niya. Naramdaman ko yung oneness na hinahanap ko. Hindi siya tulad ng ibang DJ na pilit nagpapasaya. Para lang siyang kasama mo sa puyat,
Isang kapuyat na nakakaintindi sa bigat ng bawat buntong hininga. Doon ko naramdaman na sa gitna ng milyon-milyong tao sa Maynila, may isang frequency na para sa akin. Isang boses na hindi ako hinuhusgahan kahit pa amoy rubbing alcohol na ako at magulo na ang buhok ko sa puyat. Pinuksan ko ang screen ng phone ko. Ang asul na liwanag nito ay tila sumugat sa aking mga mata sa gitna ng pusikit na dilim. 48% na lang. Sa gitna ng blackout sa Sampaloc, ang battery percentage ay parang hourglass ng buhay ko. Pinakinggan kong boses ng DJ na lumalabas mula sa phone ko. Ang mahinang tugtog na tila sumasabay sa patak ng ulan. May kakaibang comfort sa pagkaalam na kahit mag-isa ako rito sa 3B, and DJ na to ay gising din nasaan man siya. Pero habang tinitingnan ko ang battery icon, pinalot ako ng takot. Paano kung tumagal ang blackout? Paano kung maubos ang battery ko bago sumikat ang araw? Ang phone ko ang tanging flashlight ko. Ang tanging paraan para tumawag kung may emergency. At ang tanging alarm clock ko para sa 6:00 ng umaga na duty. Dahan-dahan, pinihit ko ang volume pababa hanggang sa maging bulong na lang ang musika. Bago ko tuluyang pinindot ang stop. Ang boses niya ay naglaho. Ang kanta ay naputol sa gitna ng isang malambing na nota. Agad akong binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang kalungkutan ng dilim ay tila isang mabigat na kumot na dumiin sa aking dibdib. Wala nang boses na nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Wala nang musika nang nagtatakip sa ugong ng aking mga takot. Ang kadiliman ay naging totoo. Malamig, damp, at full of uncertainty. Ang helplessness na ito. Yung pakiramdam na kailangan mong patayin ang tanging bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas dahil lang sa takot na maubusan ka ng battery. Para kung nakakulong sa isang aquarium na walang ilaw, walang hangin, at walang kasama. Napatitig ako sa mug ng kape ko sa dilim. Cold coffee sa gitna ng blackout. Wala na talagang pag-asa to. Sa dilim, mas lalong bumibigat yung nararamdaman ko. Parang pati yung tadhana sinasabing, Lia, tulog na. Pero hindi pwede. Paano yung pangarap ko? Paano yung lahat ng inaral ko kanina na parang naglaho rin kasama ng kuryente? Hindi ko na kaya manatili rito sa loob. Ang mga pader ng kwartong ito ay tila lumiliit. Dinidikit ang amoy ng kape at rubbing alcohol sa aking balat. Ang halamigmig ng gabi ay tila nanuunuot sa aking buto. Ginagawa akong mas maiina, mas malungkot. Nakatingin lang ako sa asul na liwanag ng buwan na tumatama sa mga libro ko mula sa maliit na bintana. Bit-bit ang cup ng malamig na kape. Kailangan ko ng hangin. Baka sa rooftop, mas maliwanag ang gabi kaysa dito. Baka doon, sa ilalim ng bukas na langit, kahit walang kuryente, makahinga ako ng maluwag. Bakit na yan pa? Na yan pa na kailangan ko itong matapos. Nakakapagod na, seryoso. Dito nagtatapos ang Volume 1 ng Boarding House Blues. Isang gabi ng blackout, isang tasa ng malamig na kape, at isang pagkakataong hindi inasahan. Kung naramdaman niyo ang puyat ni Lia, huwag kalimutang i-click ang like at mag-subscribe sa Mr. P's Love Stories. I-share niyo rin ang video na ito sa inyong mga kapuyat na hanggang ngayon ay gising pa. Puyat comment of the day. I-comment nyo naman sa ibaba. Ano ang pinakamahalagang bagay na nagawa nyo sa gitna ng isang blackout? Nakapag-review ba kayo gamit ang kandila?
O baka kailangan nyo na ring bumaba para kumuha ng bagong kape sa convenience store. Abangan ang Volume 2, kung saan ang mga kwento ay mapapatuloy sa ilalim ng parehong ulan at sa parehong puyat. Good night, at mapapahinga na muna tayo.